Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Sino bang nag-post nito sa Facebook. Pahayag ito ni former budget chief Boots Abad, panahon ni Pinoy Aquino administration. Nagsalita siya at sabi niya, nakakalula. First time na nangyari ito, budget irregularities. Nagsimula ang budget scam o panduloko nila sa budget 2023 pa. Hindi lang 2025. For 3 years na, abot ng 1.45 trillion ang naisingit. Basahin ko Congressional insertions in the national budget under the Marcos administration may have already ballooned to unprecedented levels and could reach as much as 2 trillion pesos between 2023 and 2025. Former Budget Secretary Florencio Boots Abad warned. Abad told the Inquirer the amount included at least, pinakamababa, kasi pwedeng abot ng 2 trillion at least 1.445 trillion in congressional cuts and reallocations when comparing the National Expenditure Program to the enacted General Appropriations Act for that period, along with an estimated 600 billion in flood control projects added in the NEP stage. Ito ang kanyang statement. I have been involved in more than 20 budget processes in my life. And I've never seen this level of insertions happen. This is the first time, sabi niya. And it's possible that the number is actually bigger since we're just counting flood control. Can you imagine what the other programs would entail in terms of additional costs? So, ang daming idinadagdag. Okay, ito lang flood control lang yung tinitignan natin. Sa PNP, ang PNP, walang flood control. Kailang inamin ng Secretary of Interior na mayroong isiningit doon na mga billions of funds ni Saldico. Doon na lang. Ano ba? Sa Department of Justice, isiniwalat ni Senator Marcoleta na itong 2025 yung confidential funds ng Department of Justice lumubo ng almost 800%. Kasi noong 2024, nasa 154 million lang ang confidential funds ng Department of Justice. Bakit noong 2025 lumubo na ng 1 billion na 1.54 billion pala. So, noong 2024, maliit lang. Nasa 100 plus billion lang. So, ano yun? Bakit biglang lumulubo? So, hindi lang DPWH ang mayroong mga insertion. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno napapasukan ng insertion. Kasi nga, yung video ni Saldico, mismo ang DBM Secretary ang tumatawag sa kanya. Ginagamit ang pangalan ng presidente. Magsingit ka ng 100 billion, order ito ng presidente. Tanungin mo kay Yusek Bersamin. Tinanong, yes, utos yan ng presidente. Tinanong niya si dating speaker, anong sagot? Kung anong gusto ng presidente, gawin mo. Ganon.
Grabe, ano? At napatunayan, yung listahan, resibo na nilabas ni Saldico, pinag-aralan ni Lacson, wala siyang reklamo doon sa listahan. Totoo na may insertion. Ang palusot lang ni Lacson na ang kickback, so mayroong insertion, 100 billion. So may kickback na 25%, 25 billion. Ang sabi na lang ni Lacson, nilinis niya kaagad, cleaner niya yung presidente. Hindi ang presidente ang tumanggap ng ano ito, yung kickbacks, kundi yung dalawa, Pangandaman and sino to? Bersamin. And then mamaya sinibak. Sinibak si E.S. Bersamin, Yosek Bersamin, o Laybar, itong Pangandaman. So, anong ibig sabihin nito? Ito pang. Narinig ko interview ni na Attorney Vic at yung TV host na si Carmina Constantino. Tinatanong, bakit nakapasok si Pangandaman as DBM Secretary? Ikaw pa ang Executive Secretary noon. Para bang they're pointing the blame to Attorney Vic. Kasi lumalabas kung bakit tayo nagkaloko-loko sa budget insertion, isang dahilan dahil sa DBM Secretary na si Pangandaman. Anong sagot ni Attorney Vic? Hindi ako ang nagdala niyan. Si Romualdez ang nagdala. I'm just an executive secretary. Ang Pangulo, pinakinggan niya si Martin Romualdez na gawing DBM secretary si Pangandaman. Kaya naging secretary siya. So, kung paniniwalaan natin naniniwala ako kay Attorney Vic, na kung si Romualdez ang nagdala kay Pangandaman, connecting the dots, yun pala. So, balik tayo sa point of view ni Senator Lacson. Walang kinalaman ng Pangulo. Granting it's true. So, ibig sabihin, nilalaro lang ni Romualdez at saka ni Pangandaman ang presidente. Kaya ito, nagkaloko-loko tayo sa budget. Yun lang aking opinion. I'm not sure kung ganun ba talaga. But, the fact na ito, former budget secretary nagsasabi na talagang lumobo, abot pa ng 2 trillion. Grabe. First time, tatak, bagong lipunan ng Marcos Jr. administrasyon. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matagaan si Kuya Ogiero kay makatupsiya. Ako rin saka ikaw. Nahuman na yun ang balay nila Kuya. So, nindot na.
So streamline lang siya nga balay. So no man nagyud og atop. So makita nimo nga nindot na kayo. Good morning sa tanan, sa mga nag-sponsor o nag-tanaw sa mga videos namo dire. Good morning. Ug sa nagpasalamat ko sa mga vlogger o sa tanan nga nagtanaw ni. Good morning sa Ginoo nga gitagaan mi niya nga naay ginagamit nga mga tao para sa pagsuporta diri sa mga kahimo. Salamat. God bless sa tanan.